Magkano ang nagastos sa proyektong ito? Ano ang may tutulong nito sa mga kababayan natin? Kaya ngayong araw ay atin itong aalamin. Good morning guys, welcome po sa ating bago na namang vlog. At ngayong araw ay nandito po tayo sa Western Visayas para bisitahin ang isa sa mga proyekto ng nakaraang administrasyon na kasalukuyang ginagawa sa ngayon. So ano-ano nga ba ang makikita natin dito? Kaya samahan niyo po ako. Let's go! So ngayon ay nandito po tayo sa siyudad ng Iloilo. At dito ay madadaanan natin o dito matatagpuan ang pinakamahabang esplanade sa buong Pilipinas. So mula dito sa bayan ng Oton, dito sa Iloilo, ay magta-travel po tayo ng mahigit 3 oras bago marating yung pupuntahan natin. Medyo malayo din, kaya mag-almusal muna tayo. Dahil panggas lang yung dala natin, kaya mag-burger lang muna tayo. So ngayon ay binabaybay po natin itong coastal area dito sa bahagi ng Panay Island. At ito na po yung pinakadulong bahagi nitong isla. At grabe, ang sarap mag-joyride dito. At makalipas ang ilang oras na biyahe ay narating na po natin itong Panay East-West Road dito sa Valderrama. So ngayon ay binabaybay na po natin itong bagong kalsada, ang Panay East-West Road. At ipapakita ko po sa inyo mamaya ang nakakamanghang ganda nito dahil dumadaan ito sa mga bulod-buduking bahagi ng Antique. Itong Panay East-West Road Project ay bahagi ng lateral route na nagsisimula sa Valderrama Antique, kung saan nandito tayo ngayon, hanggang sa bayan ng Lambunaw sa Iloilo. Ito ay isa sa proyekto ni dating Pangulong Duterte sa ilalim ng programang Build 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 Project. At naniniwala ang kasalukuyang administrasyon na nararapat na ipagpatuloy ang programang sakop nito sapagkat nakakatulong ito para mabawasan ang kahirapan at sa pagpaparami ng trabaho at higit sa lahat ang pagpapalago ng ekonomiya. Sakaling magdugtong na ang dalawang lalawigang ito, ay mas mabilis at mas madali ang pag-usbong ng dalawang lalawigan sapagkat isa ito sa nakikitang magpapalakas ng turismo sa Agri-Eco at sa mga munisipalidad na madadaanan nito. Ang transportasyon ng mga kalakal ay magiging mas madali ang oras ng paglalakbay mula sa gitnang bahagi ng Antique hanggang sa gitnang bahagi ng Iloilo. Kung ang dating biyahe ay inaabot ng 4 na oras, ngayon ay magiging 1.5 oras na lang. So kakatila lang po ng ulan dito, kaya basa po itong kalsada. At makikita po natin dito yung fog na bumabalot sa mga kabundukan. Kaya naman nagmistulang tourist spot na ito sa dami ng mga dumadayo dito tuwing weekend. Sa pinabuting akses sa transportasyon patungo sa ibang munisipalidad at nayon ay mas malaki ang pagkakataon na mag-aakit ito ng mga nais mag-invest o magnegosyo, pati na rin ang pag-market ng mga produktong agrikultural dito sa probinsya ng Iloilo at Antique. At dito naman ay makikita po natin yung ibang detalye nitong proyektong ito.
Ang proyektong kalsadang ito ay may habang aabot sa mahigit 41 kilometers na sumasaklaw sa halos bulubunduking lupain at may lapad ito na 20 meters at ang budget sa proyektong ito ay 2.6 billion pesos. Naniniwala ang dating Pangulong Duterte at ang kasalukuyang Pangulong Marcos na makikita rin ng bawat Pilipino ang kanilang mithiin sa likod ng programa at proyektong katulad nito. At kasama na sa kalsadang ito ang paglalagay ng mga tulay sa iba't ibang bahagi nito. So dito po sa bahaging ito ay makikita po natin na hanggang dito pa lang itong kalsada at patuloy po itong ginagawa sa ngayon. Binobuldoser itong gilid na bahagi ng bundok para sa daanan nito at dito po sa Antique ay marami pong mga magagandang kabundukan tulad na lamang nito. At ikaw, bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang reaksyon mo sa proyektong ito? Masaya ka ba sa magiging resulta nito? Huwag mahiyang ikomento ang inyong mga sagot sa ibaba. At kung gusto mo ng mga bidyong katulad nito o tungkol sa mga bagong istruktura sa ating bansa, ay huwag kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel. At yun po ang update sa proyektong ito. Kaya abangan nyo pa po ang mga susunod pa nating vlog. Maraming salamat po. That's what. Okay. Okay na.